Salamat kayo sa matahom kayo nga mensahe sa awit. I was actually became emotional. The song really spoke to me tremendously. And una-una sa tanan, nagapasalamat ako o si Pastor Bernie. Siguro, I will take this also opportunity for those na wala pa magkailakan ako. Usually, mga God, si Pastor Bernie Kalaw raging mahibaluan. Okay. Kaning mask ba? Kay mataguan ang atong kagwapo. Murag naanan ako sa kadugay na nga si gamit og mask, bisan og nag-zoom. Matingalan na yung mga kauban, nga anong gamas ka pa man nga. Wa naman kay katubang. Sa kaniya itong new normal. Marang na-adapt na lang ginato nga normal na gini. So, kumusta mga igsoon? Una-una sa tanan. Nalipay gid may kaayo. Dako kay among kalipay tungod kay sa tinuod lang medyo imposible gyud sa tawhanon pa. Imposible yun na maka-uli ni medyo upat na po ni katuig diretso dito sa Pakistan o medyo di gyud lalim ang among experience pag-uli. Pero salamat sa Ginoo, we are very excited this year tungod kay daghay gipang himo ang Ginoo sa among mga kinabuhi. You know, sometimes usahay no magunahon na ta kanaganing magunahon na ta nga unsay atong mahatag, no? Mahatag para sa ubang tao. Pero you know, ang pinaka the best day nga atong mahatag para sa ubang tao katudeng gihatag pud sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay sa tinuod lang moora pud ni ang pinaka halangdon kayo para sa Ginoo. So tuguti ko today sa paghihisgot kanato sa topic na naday sa ako ang control. Kani wala maanad tani mayunan ni. Philippines is very fast. Pakistan is very slow. So it shows also daghan gid kay kabaguhan pag abot na mo diri medyo taysa
For the first time, si Pastor Bernie, paspas bagay kaya naglihok na siya. Pero for the first time, ako nakita nga medyo, muingon na siya nga, asa man tarapit padulong ani, unsa naman ta ani. Ako na po'y ako na po'y mag take over. Kaysa una, siya man na mo'y nakabalo. So, nothing can hinder God's purpose. Very simple. Ayaw magkagul, dili taas ang mensahe. I want to be very specific. I want to be centered on the text that God has written. O walay makababag sa katuyuan sa Ginoo. Nituo ka ba igsuon? Amen. Nalipay tuod ko kapuntagon kay nakita na ko akong maestra sa grade 6 na si Ma'am Melka. Ma'am Melka Silos, ay tuad ay si Ma'am Melka sa likod. Grade 6 ko, and di ko makatuo nga na ako karon din sa Mother Church nag-speak, and my dearest teacher in grade 6 atubang na ako karon adlaw. So atong text mabasa diha sa Lucas chapter 1 verses 34 to 37. Pero allow me to say, to give a short testimony. I remember in 2001, ni-graduate me ni Pastor Ronilo. Pastor Ronilo was my class fellow. Bisag pa sa master's. Nag-uban na po, hindi man magbulag-bulag ani. O nagapasalamat ko kay naan na gyud siya diri sa Mother Church. 2001, ni-graduate ko sa LLBC, and 10 years later, in 2011, Bernie and I started our journey together in Pakistan as a couple. Actually, in 2000, na po nilagi, naan naman po sa kautubangan ano mulingi pa mo sa likod. Pasensya mga igsuon, kay medyo high-tech na yung Mother Church. Magaling kay ni Sinya sa akong asawa. Actually, in 1999 also, gitawag ko sa Ginoo sa mission. In 1999. And in 2009, na-met na ko si Pastor Bernie. So every 10 years, na ginahimo sa Ginoo sa among kinabuhi. And exactly now in 2021, we are now 10 years in Pakistan. We are very excited. Nara lagi sa tubangan. We are very excited of what God will do in and through our lives in the next coming years. I was very emotional sa song. Ngano, salamat kayo mga pastors, mga kuan. Ako yung nahunaunaan ang mga bata na mo dito sa Pakistan. The whole time nga nag-awit. The Lord just flashed their faces on me. And I've been praying that unta na daghan pay mo respond sa mission, sa tawag sa Ginoo sa mission. Can you imagine sa the whole Rawalpindi that consists mga 16 million na city, pipila lang ka mga missionary nagapanbihok. Diri kini sa Pilipinas, lingi ni muswala, lingi kas tuo, lingi kas atbang, daghan ka itag simbahan dinhi. Praise the Lord. Salamat kay ni ana.
Pero dito, kumbati. Usahay makaingon mi nga, Lord, gusto namin makakita og fruits sa among mga pagpaningkamot. Abi ni mo, yung mga igsoon, dali ra kayo i-give up. We have 100 reasons to give up. But we only have one reason to go on. Munang nagapasalamat ko sa Ginoo kay naami karon. I'm very sorry. Anyway, sa masa kong giingon, actually hapit mi di makauli. Hapit mi mabiyan sa eroplano. Tungod na ning COVID, medyo stricto man ang Pilipinas. Daghan kayong, abi mo, dito mi sa Qatar, di pa sa Bernie, nag-wait mi para sa padulong din sa Pilipinas. Makabalogin ang tibok kalibutan, padung kang Pilipinas. Nagano, naghatag og face shield. Huwag yung laing naghatag dito face shield. Padulong na sa Pilipinas. Pero praise the Lord, kaya una nagkaisunganapod ka na yung mga measures na ginahimo ang gobyerno. Pero unique, very unique. Hapit may mabiyaan sa aeroplano tungkol na ng mga COVID. Dili man may mga teki ni Pastor Bernie. Sa iyo nakita ko, naglisog ko na yung mga... Onya, tungkol na ng daghan lang yung requirements, usan na ang swab test, sa iyo may nagpa-swab test, pero dugay pa dala sa mo ang result. O dili na mo mahimo ang among mga requirements online kung wala ang swab test. Kaya magbalik-balik ka sa pormiro. So, 12 o'clock, we should be in the airport. 1:30 mo fly ang airplane. 12 o'clock na, wala pa gyapon akong swab test. Kapag Sir Bernie niabot na, ang ako wala pa. So, ningon ang among teammate, magani kay among teammate, kay medyo techie sila, mga estudyante. Ingon sila, ati, kuya, kinahanglan mo adto na ka sa airport. Kay babiyaan lagi mo sa plane. Wala pa mi swab test. Siya nga, dili ato ng pangitaon. Dadalang imong laptop, online lang ka, tapos akong pangitaon. Nakitaan? Wagin mi kakita, pero siya nakakita. So on the way, o before ginabot sa airport, dahuman ang mga requirements. Kaya kung wala po ito na ko nahuman, nga ninaog ko sa sakyanan, dili gid mi mabiyaan kay hapon mi. Kay pagabot na mo sa airport, pirting daghanang mananakay. 1 week ago, naghatod mi sa tag-iya sa school, pag uli sa Pilipinas, pirting mingawa. Pag-abot na mo, pirting nag-awas ang mga murag boro ito'y gipaabot siguro sa mga Pakistani nga announcement nga murag okay na. Munang nag-iniyahe po sa nagpanglupad. Karon ang pangutana, unsaon na mo pagpasulod sa airport. Alauna na, naapa ko sa gawas. Maayo na lang yun kay si Pastor Bernie gamay. Kisang man ang mga nagbasol nga gamay ka. Basin na kuan ka sa imong height, no? Oy, naay purpose ang Ginoo na naigsuon. Sa iyang kagamay, Nilusot ra gyud siya. Tingala ko, saan ako si Pastor Bernie? Naman. Hala, lagi ko kakita. Asan na siya? Sa iyang kagamay, din ako makitaan. Pag muhangad na siya, makita na ko, niya, kaya kaniyang agtang mo na akong timailhan. Pero wag yun siya hangad. So karon, salamat sa Ginoo, within the 5-10 minutes, naa na siya sa check-in. Ang pangutana, di po siya ka-check-in, kaya ang luggage nasa ako. To ako sa gawas. Ni balik na po siya. In short, nangitag pamagi ang Ginoo. Ingo, Lord, this is really impossible. And imagine, we already have maybe 5 attempts to come home. We need to come home to kay I was quite worried with the condition sa
sa kang Bernie. The day her father died, was buried, the uncle died on the same day. And the week, and after also the uncle died, the auntie also died. And Bernie, I saw Bernie, Pastor Bernie, wala na yung luha. And Ma'am Ruth also died. And Pastora Paul also died. They're very close to us. We are also human beings. We have emotions. And we need help. So we need to come. In ko, Lord, ikaw ra gyud Ginoo ang magpamaagi nini Ginoo. And by the grace of God, 2 minutes before mo fly ang eroplano, naa nami sa check-in. Niingon na dayon ang katong kinsa man na clerk ba na siya? Ingon na siya nga, "Sir, you only have 2 choice." Dako ka tao. It's either you're going to pay your over luggage be? Check-in, wala mi over luggage. Gitimbang man ang laptop. Ingon ko, "How much is the over luggage?" "You're going to pay 68,800. Huh? And I only have 2 minutes. Ingon siya. Ingon ko, so, good, kay naamong teammates nagpaabot sa gawas. Ingon ko, we have, naatay, 1 minute. Ingon siya, "No, you only have 1 minute. I said, "I have seconds to do." So ako gibala nagresimple na pud mi gihatod ako dito ang sa gawas ang among hand carry og dingon dayon tong clerk, "Where is your bag?" "It's already done, sir. You said I have 1 minute and I have 10 seconds to do it." And by the grace of God, wa mi kabayad, nakasakay mi, pero very strict ang security. This time, grabe ka strict. Tungod kay ang Philippines is one of the strictest sa human trafficking. So ilang yung gigamit ang COVID para i-implement ang mga laws na wala ma-implement nga sa una pa naana pero wala gi-implement. Labi na ning human trafficking. Kaning third world countries, very high ang human trafficking. So ilang yung gi-implement. Sa una na ay 1 security lang, karon na ay 3 ka security. I mean, kato ganing mag-check, i-check inyong mga luggage. And it takes time para tanggal na po ka sa imong mga kuan, whatever. But by the grace of God, nawala pagid akong pitaka dito sa airport. Dito namin nakabalo dito sa Qatar. In short, nakalusot mi by the grace of God. Everything was by the grace of God. O dito gina-comfort ko ni Pastor Bernie. Okay na, love. Kanang magkapa-ID ra gid ka, kaya mga ID na ko na dito tanan. Lisod ay no bisan kagamay sa kabutang no. Kung nahimo na naka-connect na da sa imong kinabuhi, affected ka. Maglisod ka pag bawi sa imong nahuna, oo, yes, I can have a ID pero human as we are. We can be affected by even simple thing. And one thing also is, nagpila na mi dito sa Qatar, ingon ko, "Lord, mahal ra bagid ang quarantine, Lord, pag-abot sa Pilipinas." O kabalo jud ka, Lord, gawa gid mi mga kwarta. Ingon ko, "Lord, kaning mga tao diri nga nakipila diri pagsakay, naana sila mga employer, Lord. Ang uban gali ana na, Lord, daga business class. Na ako'y gitabangan, business class daw siya. Pero ikaw ang among employer. And we're expecting na you will really take over. And by the grace of God, nalibre mi sa among quarantine sa Cebu. Na wala ni gibayaran. Hindi pirma ra sa Pastor Bernie dito, 14,000 ang among bayaran, Lord. Glory to God. Unsa day lesson sa atong kinabuhi, and I reflected. Kani atong pagsunod sa Ginoo,
Wala ginagbuot pasabot na. Hapsay ang atong dalan. Naag yun na yung mga, affected kita sa mga whatever systems there is sa world. Pero, ang Ginoo nga atong gialagaran, matinud-anon, og wala gayoy makababag sa iyang mga plano, sa iyang mga katuyuan sa atong kinabuhi. Unsa ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, igsuon? Mao na pinaka-importante karon nga nagaingkod ka, nagabarug ko dinhiya kabaluko ug unsa ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi ug sa imong kinabuhi. Precious ang atong kinabuhi, mga igsuon. There is a Luke chapter 1 atong pagabasahon. Chapter 1 verses 34 through 37. Ningon si Mary, "How will this be?" Mary asked the angel, "Since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God will ever fail." Merry Christmas. Merry Christmas sa tanan. Sige gid mi gadamhom nga Lord. Makaulit ta namin sa Pilipinas. Dili sa Pilipinas, ang pinaka-importante diri sa among family. Diri sa Pilipinas, ordinary ra kaayo ning Christmas. Nabay special sa Christmas? What is special in Christmas? Igsuon. Sa kaordinaryo sa Christmas, na ato ginasa ulog kada tuig, gikan pa sa no? Di ba? September hantod sa February, ordinaryo ra kaayo ni atong Christmas. Pero kabalo ba ka? That's why I was crying dito sa Pakistan. First time na nga nag-celebrate mi sa Pasko. Og hantod karon ang mga bata naga-look forward sa Christmas. That's why I remember them. Maproblema mi ni Pastor Bernie kay mayngon na bagid ang mga bata nga, "Sir, ma'am, kinahanglan ma'am ha, kanang bag-o nga Christmas song ang among kantahon." Unya kay from nursery, KG, prep, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes, na pa mi dastakari. Ingan ang kadaghang kanta among andamon kada tuig. Unya, wa pagani karon pagali mag-Christmas pagali mingon na sila, "Sir ha, next year sir ha, dili gyud lahi gyud ang among kantahon. Dili gyud dapat parehas." Ingon na sila kauhaw. And God lead us to children. Because I believe 5 years, 10 years from now, dili na nila malimtan. Dili nila malimtan si Jesus sa ilang kinabuhi. And every time na mag-Christmas program iwan ko, Lord, sa Pilipinas, ordinaryo ro kayo ng Christmas. Pero dili sa amo, ma-feel gid ka namo, mapati ka namo, nagapaglihok ka. Ang among gwardya nga grabe ka conservative, tigulang na. Ingon sa sir, nag-decorate mi gabi na, habta naming alas 12. Ingon siya, "Sir, butangan na ito diri sa itong gate, sir. Welcome everybody." I was crying. Ingon ko, "Lord, how we wish we can tell them directly." But in every engagement, adunay protocols. Kung sa army pa, nana sila mga engagement protocols. Kung pwede pa lang,
Muna mga igsuon, to give you idea how we need prayers, your prayers. Imagine the Light and Life Learning Center. Sa kadako niya na, kami lang duha ni Pastor Bernie, nagpadagan niya na. Tanan, kamas. Ang among pahulay, Domingo sa hapon. But God told us na mag-minister mi sa mga Pilipino. By the grace of God, na nadasig mi sa lihok sa Ginoo sa mga Pilipino. Gigamit sa Ginoo ng COVID. Gipang-uhaw ang mga Pilipino. O karon sila na mismo ang nag-invite sa mga Pilipino, asa dapit ni mga Pilipino nagtago sa Pakistan. And we will be having online service unya hapon. Unique ang among ministering sa mga Pilipino. Kay adjustable lang among mga oras. Kay ilaha mga oras gikapot sa mga amo nila. And we are very careful. Bisa naga-serve sa mga Pilipino, we are very, very careful. Wala mi nagpatawag ng mga pastor o pastora mi kay teacher ang among identity sa Pakistan. How we want them to join mga pre-Methodist na mga gathering, mga mentoring nila. How we wish na ma-appeal sila. Ang amo lang gilikayan. Kung naay magkamali, mag-join, naay mo tawag sa mo, Pastor Algier, kumusta na magadeto diha? Uy, Pastor Bernie, naaday ka din Unya naan ng mga Pilipino, ang ilang mga amo, mga senators, ingana ka, bagtik ang mga Pilipinos, Pakistan. Ilang amo, Prime Minister. Ang ilang mga amo, mga investigators. Well, wala may mahadlok na ma-found out ni. Ang amo gi na careful is ang buluhaton sa Ginoo. Ang ministeryo nato sa mga Muslim igsuon, dili sa padaghanay, kundili palahutayay. Ngano? Walay nila hutay nga mga missionary sa mga Muslim countries. Gani karon ang Pakistan very strict sa ilahang mga visa. We were sad nga si Pastor Jenny o yung bana nga Pakistani maglisod sila pagbalik sa Pakistan, maybe of anything. Kaya nagbawas gyud ang Pakistan sa mga missionary sa ilang nasud. Ang mga missionary dito, exclusive lagi ka sa mga Christians. Dili ka pwede mo ministeryo sa mga Muslims. And God has given us the heart for Muslims. Makaingon bitaw mi sa una, Lord, nag-graduate para bagi mag-LBC. Unya pag magbisita sa among investigators, kay di na bagi nako na magpakita ng LBC. Salamat na lang yun sa Ginoo kay napoy purpose ang Ginoo in everything. Kay God works miraculous way. Milagro gali nga naa pa Miss Pakistan hantod karon mga igsuon sa tinuod lang. Kay dili gyud kompleto ang mga papel sa una. Karon pa namon ebaluan nga 10 years na mi, naa di ay MOU nga gikanahanglan namong ihatag sa gobyerno. Pero gipalusot man mi. Matingal man mi gipalusot man bis Ginoo. Og mao ra gid kanay mga makadasig kanamo kanuna ni Pastor Bernie, magpadayon gyud ta. Anyway, I have short points na ako i-share. Very specific sa Luke chapter 1 verses 34 to 37. Hinumdumi mga igsoon nga atong pagtuo o atong pagsunod, importante kaayo sa Ginoo. Sublion ko, ang atong pagtuo o atong pagsunod, importante kaayo sa Ginoo. In this age of social media, daghay mga website, God's kingdom is accessible by this password, faith. Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. We are trying to please God.
but we will check our faith. Romans 1:17, it is written, the righteous will live by faith. Righteousness not of our own, but the righteousness in Jesus. Kana siya nga righteousness mo activate sa atong kinabuhi, pinaagi lamang sa atong pagtuo. And faith unleashes all the secrets, victories, truths, breakthroughs, and resources of the kingdom. In Luke chapter 1, if you read the Luke chapter 1, the whole chapter 1, adunay duha ka tawo diang nagbisita ni Angel Gabriel para sa paghatag sa balita. Si Zechariah ug si Mary. So they have the news for Zechariah is the birth of John the Baptist, and Mary is the birth of Jesus. And condition of wife is old and barren. Mary's condition, wala pa siya maminyo. They both have question. Ingon si Zechariah, how can I be sure of this? Mary was asking, how can this be? And the result for Zechariah, the prophecy was fulfilled, but with consequence. But Mary, it was fulfilled, but there was no consequence. What can we learn from this passage? Number one, human asks questions. Human as we are, we ask questions. We have questions. Dili matapos ang atong mga pangutana. And it reveals our limitations. Sa Luke chapter 19 and 34. COVID-19, gihabwa gini COVID-19 ang atong limitations. Right? Nadili data mahimo nga maginusara ra? Lisod ba na kaning naara kas balay? Nga di ka kagawas? Lisod kinsa may giganahan atong kuan? Atong mga lockdown, mga lockdowns. Dili sayon. Even the systems of the world cannot do anything to stop the virus. Nagkaguliyang ang kalibutan tungod sa usa ka gamay kaayo nga kalaban. However, God poured out His resources during the pandemic. Amen? Amen, Baba Igsoon? Uy, nangasakta. Nangasaktang tanan. Pati kami dito sa Pakistan, nasak gid eh. Naami nahitabo dito na food pack. Kung tanawon niyo diya sa picture, nakapanghatag ning mga food packs. Tungod na ning COVID, daghay gihimo ang Ginoo sa COVID. Nahimong mapuslanon sa Ginoo kaning COVID. Nahimong opportunity bisan pagigap kanamo ang katong COVID. Nag-start ang among food pack giving tungod sa news na before the news, naamay Ramadan sa mga Muslim. So we always join with them sa Ramadan. And our team decided na kay dili naman ta mangaon, kay magbuwas naman ta, kaniyatong budget sa pagkaon, ato ning tigumon, ato ning i-share sa mga silingan nato katong mga nagkinahanglan. So it started, among goal was 30 families na mahatagan namo sa food packs, 2,000 rupees each. Daghan na siya ang 2,000 rupees. Dako ang peso sa rupees. Ang 1 peso is 3.5 rupees. Nga naka-bless ang Philippines. So nakatigom we were surprised, nakatigom mi 30,000 rupees sa among so 1,000 in 1 month natigom namo ang among food. O nakabalita mi, we were moved by the news na usa ka father human sa fasting, mag-break na sila untana tungod sa COVID, wala sila yung mga trabaho.
Wala siya ikahatag sa iyang mga anak. Nakaya pa niya mga 1 week, pero after other days, wala niya nakaya o nagpakamatay siya. And it became viral sa Pakistan. And we were moved. By the grace of God, we were able to prioritize the widows and the orphans sa amang mga kasilinganan. And seeing their faces, mga igsoon, naatay paglaom. Bisan og nagkalisod ta naatay paglaom sa kinabuhi. Muunang makabangon pa ta. Pero sila, how I pray, Lord, send more workers to the harvest field. Sometimes, sa una, before me niya sa Pakistan, Lord, gusto na ko, Lord, sira na ko ng mga amigo na ko, pag-abot ni mo nito. Uy, di man ka masantan. Kaya ilang language, ilang kultura, lahi. Mga igsoon, ilang mga kultura, mga igsoon, bawal dito mag-smile sa Pakistan. Except sa mga Christians. Hindi ka kita dito nag-smile o nag-wakhak o sa kababae, sa gawas. Dili sila ingunana. They try to project the world that Islam is the religion of peace, na maghilom na lang. Mo na ilahang pamagi sa pag-peace, na maghilom. Ingunana sila ka resilient. Kung resilient ang mga Pilipino, lahi po ang ilang resilience. Kanang utong, amot kung kanus-an nila kaya mautong. So, by the grace of God, we were able, the whole pandemic, surprisingly, nag-start bis sa 30, nakapanghatag di og 400 families every month. Nakapangutana mi sa mga kaugalingon, asa man na Lord, di ka ng kwartaha? Abi ba na ako naglisod ang kalibutan? Nanawag sa amo si Pastora Edna Bacos, Bernie, Alger, how can we help? Basin na mo yung mga kuwan na, ati na agyud bidiriti, naghatagin mig mga food packs. It's not about the food, but it is the message of hope nga naata, mga igsuon. Ang message na si Jesus buhi sa atong kinabuhi. Kung naamoy mga amigo, mga Muslim, very sad lang, no? Naapoy mga tao nga dili gid ganahan og Muslim. Kinsa man diri sa inyo diri? Napa diri? Pangutanay mo kaugalingon igsuon, nganong giluwas kas Ginoo. Kanara akong pangutana nga i-reflect kanatong matag usa. Nganong giluwas ka sa Ginoo? Giluwas ka ba sa Ginoo tungod kay matarong kang tao? Naay mga tao nga mingon nga wala na nay paglaom ng mga Muslim. Maimpierno na sila. Wow. Wow. I pray, Lord, open the hearts of your people. Open their eyes. Maybe you just need to open their eyes. Para makita nila kung unsa kaimportante ang atong pagtuo diha sa Ginoo, atong pagsunod sa kabuton sa Ginoo. We humans, we have questions. And it shows our limitations. Naagitay boundary. Asa ratataman. And the Lord is reminding us in Zechariah chapter 4 verse 6. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Mga igsoon, kung parihason lang namo ang pangibanghilyo dito sa Pakistan, igsoon, bato. Nagtuktok ni kanunay sa bato nga kasing-kasing. Unsay may mahimo nimo sa bato nga kasing-kasing? Bunon kahinog bato. Kay bato baya sila. Pero sa hinay-hinay, by the grace of God, ang faithfulness in the kingdom, the Lord, in Jesus, saying parable of the workers, He welcomes His faithful servants. Wala gid gipangutana sa Ginoo nga, uy, pila naman na imong nakabig?
Mga igsuon, ang atong pagkamatinud-anon diya sa Ginoo ang gipangita kanunay sa Ginoo. Wala ko kabuloon sa imong sitwasyon. Unsay gipanglihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wala ko kabuloon sa imong kondisyon, unsay imong challenge karon. But I believe God wants us to really seek Him from within our hearts. We know the reason why we are doing what we are doing. Nga nung nagsimba ka? Nga nung matin ka mag-Bible study? Nga nung di ay? Nga nung mag-share man ka sa ubang tao? Unsa di ay ang rason? Usara di igsuon na higugma ka sa Ginoo. Number 2 lessons of this passage. Mary's question shows humility with great expectation, unlike Zechariah, which was in doubt. Zechariah said, "How can I be sure of this?" Kanidang maniguro tano, magbantay di taning pagkasigurista nato kaayo sahay. Kanang dili tapal kansi ba? Mahadlok tamal kansi sa kinabuhi. Maniguro ta, usahay mo sugutag mga shortcuts, usahay mo sugutag mga bisan nagkalimutano na nga mga pamagi. Basta lang ginbatagbo ang atong pagkinahanglan kay di ta makahulat. Og daghan tag questions sa atong una-una. But Mary was, how can this be since I am a virgin? In fact, the difference of Zechariah and Mary was Zechariah was asking for a sign, but Mary did not. Wala gid siya magingon nga, Ginoo, sige tagay kog sign di. Kinsa may diri magampo niya mga sign. Yun na, usbo na nato na. Usbo na nato nang pag-ampo. Mas bayo pag mag-ampo ka lang, hilom. And let God be God. Let God do His own. One lesson is, Zechariah knew God, but missed to understand who He really is. We can be busy doing in the church. We can be whatever. But remember, don't miss God. Mary knows her God and believed. And she was expectant of God's ways. Mary trusts God's word and is willing to be an instrument of God's blessings. Igsuon, instrumento ra kita sa Ginoo sa mga panalangin. Nakita ba nimo ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi? I love the song 10,000 Reasons. Kung imo nang i-breakdown kanang 10,000 reasons to praise God, aduna kay 28 reasons to praise the Lord every day. Every day. Wabot ba og napulo ang atong praise sa Ginoo? O mas daghan pa atong reklamo? Daghan pa atong mga pagduha-duha? Number katulo, aligning our faith with God's purpose is our greatest challenge every day. This is our struggle as we obey God. Unsaon nato pag-align sa atong pagtuo o sa pagsunod sa katuyuan sa Ginoo? Kay pasen day tunog na kay pagtuo, pero na-miss. Dili magamit. You know the bridge in Honduras? There is a bridge in Honduras became very popular. Very, very popular. I forgot the name. Very difficult to mention. Lisod litok yung pangalan. It started with M something. Dahil mo siyang popular nga bridge. Tungod kay, it was not a question of foundation. It was not a question of kanang unsa siya kamaayo nga pagka-build. It was not even a question of the timing before. It was a beautiful bridge. But you know what happened? Why it became very popular? Ang bridge walay gamit. Hangtod karon. Kay wala nila na miss sa nag-build.
It was in great faith that they built the bridge. Pero walay gamit karon ang bridge. Kaya nga naman, nature has its own ways. You know, pag mubaha, mubalis ba yung tubig, mo ito'y nahitabo sa bridge. Ang bridge, nagbarog din ha, pero ang tubig, tuwa dito. O naputol naman ang sumpay, naputol na po ng sumpay tungkol sa dakong baha, wa gigamit ang bridge. Na ay bridge. Pero walay pulos. And that's also the danger of our faith. Naatay pagtuo pero wala nagamit. Panahon sa COVID, gipakita ta sa Ginoo another vision. How we can be of use sa atong silingan. You know, basin na po yung lain na po moabot nga pandemic, wala ta kabalo. But we as children, with the Lord, we will thrive. Amen? Amen ba mga igsoon? Magbadaogon kita mga igsoon. Hallelujah. Bishop Alan Baco said, knowing God is different from having a personal encounter with Him daily. Unsa di atong gusto sa kinabuhi? Nakabot ba nato ang atong gusto sa atong kinabuhi? Nalipay ba ta? Amen. Living God's purpose for our life is the most rewarding and the most satisfying achievement we can have in life. But many people would ask us, why are you coming to Pakistan? Ang purpose sa Ginoo igsoon sa among kinabuhi magpadayon. Muna mong gikomentar ni Pastor Bernie. That's why I prayed, Lord, pagtawag nimo sa ako 1999, tagay kog missionary nga asawa Ginoo. Kay gusto ko mga lagad kanimo nga uban sa akong asawa. Nindot tanawon nga nangalagad ta sa Ginoo uban sa tong pamilya. Uban sa tumanak dili man nato sila maduphan. Pero the Lord knows atong desire sa atong mga kasing-kasing. Nganong notebook pa man ko nga na may akong kopya diri sa atubangan. Sirad-an lang ako ni akong notebook. Iyon sa Isaiah chapter 46 verse 9 to 11. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do that I please. From the east I summon the bird of prey, from far off land, a man to fulfill my purpose. Now the question is, after all those things that we are dealing, can we also truly say, like Mary, when she said, I am the Lord's servant. Be it unto me, Lord, according to your word. Let us pray. Father God, Lord Jesus, we praise you. We praise you because we are here because of your love, because of your goodness to us. Because you are faithful to us. Because you loved us unconditionally. What can we give you, Lord? But with this desire, Lord, in our hearts, to serve you, to give something from the life that you have given us,
You said, Lord, nothing and nothing is impossible with you, for you. And no word of you, Lord, will ever fail. It will accomplish your purpose. Whether we doubt or whether we obey, you will fulfill your purpose. Bless each one of us, Lord. You know where we are. You know what we need. You know our situations. But we have you. We have you. Our greatest lover of our life. So everything that we do, the worship, the singing, the giving, the serving, the leading, the praying, the helping, the encouraging one another, be pleasing unto your sight, Lord. Because nothing can compare with you in our lives. And we want more of you of our lives. Continue to use us for you and you alone. In Jesus' mighty name. Amen. Akong gihangyon na sa pagtindog. Dalaygon ug migmao na mga Dios, daghang salamat sa imong mga pulong nga mao kini ang nagtandog sa among mga kasing-kasing sa pagsangyaw sa imong mga pulong ato sa uban nga mga katawo that even cross cultural God. Daghang salamat sa imong mga pulong ang imong mga promise, ang imong purpose sa among mga kinabuhi magmalamposon kini tungod kay ikaw ang Ginoo nga maoy magapanalangin pinaagi sa imong ka. Atong dawaton ng panalangin sa atong buhi nga Dios, ang gugma samahan o ang grasya sa atong Ginoong Kristo o ang pakikambit sa balang Espiritu magauban kanato gikan karon hangtod sa kahangturan. Mayong buntag sa tanan. To us a child is born.